Mag-inang balikbayan na galing sa bansang Japan, bangkay na ng matagpuan na halos isang buwan na palang naiulat na nawawala. Una nang nakita ang maleta ng mag-ina na palutang-lutang sa ilog. Pero sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulisya, ay may nakita silang malambot na lupa sa likod ng bahay ng kapatid ng biktima. At doon na nga nakita ang bangkay ng mag-ina. At ang tinuturong posibleng suspect sa pagpatay ay ang may-ari ng likod bahay na kapatid ng biktima kung saan natagpuan ang kanilang bangkay. Bangkay na ng matagpuan ang mag-inang balikbayan na halos isang buwan nang nawawala. Ayon sa mga otoridad, noong February 21 pa nawawala ang mag-inang galing sa Japan. Unang nakita ang dalawa nilang maleta na palutang-lutang sa ilog sa Tayabas, Quezon. Nang buksan, tumambad sa mga otoridad ang mga dugoang gamit. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napansin daw na malambot ang lupa sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima. Nang hukayin, doon na nadiskubring nakalibing ang mga labi. Nasa punerarya na ang labi ng mag-ina habang patuloy ang investigasyon. Itinuturing ng person of interest at hawak na ng mga otoridad ang kapatid ng biktima. Ayon din sa isang video na balita ay may dalang malaking pera ang mag-ina at baka ito ang nagiugat sa pagpatay. Bangkay na ng matagpuan ng mag-ina sa barangay Isabang sa lungsod ng Tayabas sa lalawigan ng Quezon. Kinilala ni Tayabas City PNP Chief Lieutenant Colonel Bona Ob Merga ang mga biktimang sina Mai Motegi at Lori Litada na kapwa mga residente sa Japan. Sa report ng otoridad, natagpuan ang mga bangkay ng biktima sa damuhang bahagi ng isang subdivision malapit sa bahay ni Ginang Ligaya Oliva Pahulas na nakatatandang kapatid pala ito ng biktimang si Lori. Sinasabi nga mag-ina ay huling nakita pa sa bahay ng mga Pahulas. March 9 nang may ulat sa Tayabas City ang pagkawala ng mag-ina. Samantala sa social media post naman ni Siley Oliva Olbis, isa rin sa kapatid ng biktima, sinasabing ang kanyang kapatid at pamangkin ay Pebrero 21 pa nawawala at may dala umanong malaking halaga ng pera para sa bibilhing propriedad. Kaya guys, mahirap din na may mga nakakaalam na may dala kayong malaking pera. Kamag-anak man yan, kapatid, or malapit na kadugo. Dahil minsan ito ang nagiging ugat ng krimen. Dahil pwede nila kayong pagplanuhan. At baka nga itong kapatid ng biktima ay lulong sa droga. Dahil wala namang matinong pag-iisip na gagawa nito na sarili mong kapatid ang papatay sa iyo. Rest in peace sa mag-ina. Nakakalungkot ang balitang ganito na tahimik silang namumuhay sa bansang Japan at gusto nyo lang umuwi sa Pilipinas para makita ang pamilya nyo at bumili ng gusto nyo. Pero ganito pa ang kahihinatnan na sa Pilipinas pa kayo mapapahamak at hahantong pa sa kamatayan.